have an idea, Aura, kung bakit hindi ka tinatantanan? Siguro nga po, Tito Boy, dun po about talaga sa nangyari nung 2023. Oo. Feeling ko po, Tito Boy, hindi po naliwanagan or hindi ko po sila nabigyan ng sorry, Tito. Sapat na paliwanag, sapat na kwento para mas maunawaan Opo. ng lahat. Ikwento mo lang ang kaya, ikwento mo lang ang pwede. Ano ang nais mong sabihin tungkol doon sa naganap sa bar na yon sa poblasyon noong 2023? At alam natin din na ito'y naayos na. Opo. Oo. Just tell us what you can. Yung nangyari po noon is matagal na pong tapos and yung mga cases po dismissed na and halos isang taon ko po hinarap yung kaso and humingi po talaga ako ng tawad sa lahat po ng involved privately Oo. at nag-take po talaga ako ng accountability and it took me more than a year para talaga maka-move on and para mag-start ulit sa pagkakamaling nagawa ko na yun. Yeah, and you posted an open letter kung tama ang aking pagkaalala. Yes po. You apologized. Yes. Oo. Siguro po yung open letter na yan, hindi po nakarating sa maraming tao. Pero yes po, bago po ako mag-post ng open letter, minake sure ko po talaga na naayos na siya privately, Tito Boy. And minake sure ko po, Tito Boy, na okay na po yung lahat bago po ako mag-post ng open letter na yan. Was that public apology part of the agreement? Hindi po. Ano po yan? Galing sa'yo? Choice ko po talaga yan. And reflection ko po yan after lahat ng nangyari. Aura, may mga pagkakataon ba, lalo na sa gitna ng intense, massive bashing, na sinasabi mo sa sarili mo, ayoko na? Pinagdadaanan mo yan? Araw-araw po. Alam po ito ng mga kapatid ko and even ng mga friends. Kahit ano po kasi try ko talaga. After nung nangyari, Tito Boy, isang taon bago ako ulit tumarap sa tao, bago ako i-continue yung pag-aaral ko. Nung kinontinue ko pag-aaral ko hanggang sa makagraduate ako ng senior high school, may nasasabi pa rin yung mga tao sa akin. And even now na pinagpapatuloy ko lang lahat ng mga magagandang nasimulan ko after ng pagkakamali ko, madami pa rin sila nasasabi. Up until now po na nag-aaral ako, lalo na ngayong college, araw-araw po, ayoko na po talaga, pero ang iniisip ko po kasi yung mga kapatid ko, yung parents ko na hindi ako sinukuan, na yung lumalaban para sa akin. Sila po yung nagiging motivation ko. Pero kung ako lang po, Tito Boy, ayoko na talaga kasi wala eh, kahit ano naman po gawin ko, parang wala lang po eh. Ano ang pinakamahalagang leksyon na patuloy mong natututunan dito? Pinakamahalagang leksyon, Tito Boy, siguro is yung hindi ka i-define ng pagkakamali mo. And yung pagkakamali mo, kailangan matututo ka talaga doon. And kung talagang nagsisi ka, hindi mo na siya uulitin. At doon ko po masasabi, Tito Boy, na totoong nagsisi po talaga ako sa nangyari. Kasi hindi naman na po siya naulit. And gusto ko lang pong ma-realize ng mga tao at ipaalala sa kanila na I was just a kid. I was just a teenager. 19 years old lang po ako nung nangyari lahat yun. So lahat po ng pinagdaanan ko na yun, sobrang bata ko lang po. At hanggang ngayon po, Tito Boy, hanggang ngayon tinatry ko po maging better every day. And yun po yung pinakamalaking leksyon sa akin. Let's go.